Mr. Chair, ito po kasing usapin ng Philippine Depositary Receipts ay minamatwid po ng ABS-CBN sa kanilang mga paunang pananalita na magkaiba naman yung Philippine Holdings Corporation at saka yung ABS-CBN Corporation bilang isang broadcasting company. Ang sinasabi po nila, ang gawain ng Philippine Holdings at ang kanilang kontrata sa mga holders nila ay kanilang personal na usapin. Walang kinalaman ng ABS-CBN. Magiging tama po sana yon, Mr. Chair, kung sa pagsusuri natin sa nakaraang mga pagdinig, hindi sana nagkaroon ng napakaraming kapangyarihan na ibinigay sa mga holders ng PDRs. Na kung susumahin natin, Mr. Chair, talagang mistulang may-ari na po yung holder ng PDRs. At magiging potential na rin po na impluensya para makalahok na rin sa pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na isa pong mahigpit na kabawalan ng ating saligang batas. Kahit na po sabihin na natin sa harap ng ating batas na ang isang kumpanya na itinatag ay merong hiwalay na personalidad sa iba at sa kanyang mga may-ari, tinatawag nga ito, Mr. Chair, na mga juridical person or juridical personality. Ang hindi po binanggit ng ABS-CBN, Mr. Chair, ay ang ating mga batas din ay nagbibigay ng isang mabisang remedyo na laganap sa ating jurisdiction. Ito po yung tinatawag na piercing the veil of corporate fiction. Ano po ito, Mr. Chair? Ito po ay isang datang ginagamit kung isang korporasyon na itinatag ay ginawa lamang para ito ay magamit sa maling gawain o kaya may layuning makaiwas o makaalpas sa mga pananagutan. Ang halimbawa po rito, Mr. Chair, ay isang kumpanya na nagkaroon ng napakaraming pagkakautang. Pagkatapos mayroong pang bayaring iba-iba katulad po ng mga sweldo ng kanilang mga manggagawa, mga bonus, mga benepisyo na hindi maibigay. Ang ginagawa po nila, babaguhin nila yung pangalan ng isang korporasyon para maging isang parang bago. Ang ibig sabihin nito, Mr. Chair, iiwasan nila yung pananagutan o mga legal na limitasyon sapagkat bago na nga yung korporasyon. Hindi po ito pinapayagan ng korte o ang ating batas, Mr. Chair. Ang mangyayari po nito, hihiwain po niya yung tabing o belo na nakatakip do sa bagong korporasyon na yon para yung kanyang katauhan ay malantad, mabalik sa dating kalagayan. Hindi po niya magagamit yung tinatawag na separate or distinct personality, kagaya po ng minamatwid ng ABS-CBN, sapagkat mayroong pananagutan o maling gawain na kanilang nagagawa. Ito po ang ibig sabihin ng piercing the veil of corporate identity. Ang maling paggamit po ng Philippine Deposit Receipts ng may-ari ng ABS-CBN ay pilit na itinatago sa pamamagitan ng belo na nakatakip at itinago bilang di umano'y hiwalay na korporasyon sa ABS-CBN Broadcasting Corporation. Sa kanilang unang pagsasalita, Mr. Chair, nabanggit nila na wala namang bago yung PDRs. Ito'y ginagamit sa ibang panig ng mundo. Totoo po yun, Mr. Chair. Sapagkat sa ibang panig ng mundo, katulad ng Amerika halimbawa, wala naman pong requirement na 100% ownership ang kanilang mga broadcasting corporations o mga istasyon na radyo. Ang totoo pa nga po, Mr. Chair, 3 taon na nakararaan, pinayagan pa nga sa isang grupo ng mga broadcasters 100% foreign ownership. Baligtad po. Hindi po kagaya sa atin. 100% Filipino ownership at saka yung kanyang pamamalakad. So, kailangan po nating magpakaingat. Kung halimbawa po yung PDRs, Mr. Chair, gagamitin doon sa mga regular na korporasyon na hindi humihingi at hindi hinahanap yung 100% ownership and management, baka sakali pong maluwag nating tatanggapin yun. May mga kumpanya na 60% lang.
Kung advertising, hanggang 70% lang ang Filipino ownership. Pero dito po kasi, ang pagkakaiba, talagang 100% ang kinakailangan. Kaya nga po, yung paggamit ng Philippine Depositary Receipts sa ating pagsusuri ay sa tingin natin, sapagkat naarmasan na mabuti, naging mistulang may-ari na po yung holder ng Philippine Deposit Receipts at nakapag-i-impluwensya na rin sa mga hakbangin na pwedeng gawin ng ABS-CBN. Meron po tayong nakalap, Mr. Chair, sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, kung paano ginagamit yung tinatawag nating piercing the veil of corporate fiction. Sa Florida po, tatanggalin po yung belong nakatakip sa isang korporasyon kung ito ay ginagamit ng isang alter ego lamang. Ano po yung ibig sabihin ng alter ego? Parang shell company, parang kasangkapan lang. Ang ABS-CBN Holdings Corporation, Mr. Chair, wala pong ibang gawain ito eh. Wala siyang ibang negosyo. Ang tanging ginagawa niya lang, mag-issue ng Philippine Depositary Receipts. Wala na pong iba. Ito po ay inaamin ng ABS-CBN sa maraming mga dokumento nila. Sa Alaska po, ginagamit po yung pag-aalis ng tabing o belo ng isang korporasyon pagka ito'y sobrang kinokontrol ng isang parent company o ito'y gumagawa ng gawaing nakalalabag sa batas. Sa Nevada, kung ang korporasyon ay pinamamahalaan bilang isang alter ego, ganun din po, at mayroong kaisahan sa interes at pagmimayari. Mamaya po, babanggitin ko po kung anong koneksyon ng maraming kumpanya na itatag ang mga Lopez Company, kung paano ng interes at pagmimayari ay talagang mayroong kaisahan. Sa New York po, ginagamit yung piercing the veil of corporate fiction kung ang shareholder po, ginagamit ang korporasyon bilang isang ahente. Parang ganito rin po ang nangyari. Parang alter ego lang po yung ABS Holdings Corporation para makagawa ng mga bagay na sinasabi nating nakalalabag at nakapagpapaikot sa saligang batas. Sa Texas po, ginagamit din ito pagka-alter ego ng magulang na corporation at para maiwasan ang mga legal na limitasyon. Katulad po ng binabanggit natin. Ano po yung mga legal limitations? Bawal po yung hindi purong-purong Pilipino na magme-may-ari at mamamalakad ng kumpanyang may kinalaman sa mass media. Sa Pilipinas po, lahat ng ito'y ginagamit natin. Aralin po natin, Mr. Chair, yung mga subsidiaries ng ABS-CBN at ang relasyon ng bawat isang kumpanya sa ilalim nito. Sa pag-i-issue po sa transaction ng Philippine Depositary Receipts, ito pong Lopez Group of Companies na ito ay involved lahat. Una, Lopez Incorporated. Ito po yung ultimate parent. Pangalawa, Lopez Holdings Corporation. Pang-apat, ABS-CBN Holdings Corporation. Pang-apat, ABS-CBN Corporation. Ano po pagkakaugnay itong apat na ito? Ang Lopez INC ay pag-aari po ng apat na holding companies ng Eugenio Lopez Jr., Oscar Lopez, Manuel Lopez, Presentacion Lopez Sinakis. Ang Lopez Inc. ay pag-aari nitong apat na holding companies na kung tawagin ay Croslo Holdings Corporation, majority Filipino, Mantes Corporation, majority owner, Filipino, Creme Investment Corporation, Presta Holdings Company, Inc. Ang Lopez Incorporated naman po, Mr. Chair, ay nagme-may-ari ng ABS-CBN 54.42%. Siya rin po ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation, 54.4%. At ABS-CBN Holdings Corporation, 60%. Dito lamang po makikita, yung ABS Holdings Corporation, pag-aari po ng Lopez, ang ABS-CBN, pag-aari din po ng Lopez, majority stockholders, pati po yung PCD Nominee Corporation, ito po yung depositary
nung mga naibenta o na-issue mga Philippine Depositary Receipts. Alin po ang dalawang pag-aari ng PCD Nominee Corporation? Isa po sa pag-aari niya, Lopez Holdings Corporation. Makikita niyo, konektado na naman doon. 30.67% Pilipino, 9.89% non-Filipino. Pag-aari niya rin po ang ABS-CBN Corporation, 39.79%, pero wala pong distinction sa citizenship. So makikita po natin dito, Mr. Chair, kung hindi po nagre-rigo doon, naglalaro po ng patintero sapagkat puro po ito Lopez Group of Companies. Kapag ka po pinag-uusapan natin ang Philippine Depositary Receipts, kaya po nung una kong tinanong, nagsimula po kasi yung ABS Holdings Corporation, Mr. Chair, at ito po naman ay aaminin siguro ng ABS-CBN. Ang capitalization po nito 1,000 lang. Ulitin ko po, 1,000 piso lang. Ang kanila pong total shares of stock 1,000. Sa makatwid po, ang par value ng isang share piso lang. Nagsimula lamang po sa 1,000 piso. Makalipas po ang halos 5 buwan, pinangalanan po ito ng ABS-CBN Holdings Corporation. At nakapag-issue na nga po ng 132 million PDRs. May katapat na 132 million shares of stocks na inilipat po ng Lopez Incorporated sa ABS-CBN Holdings Corporation. Tinanong ko po ano ang trato sa halagang halos 6 na bilyon sa libro ng ABS-CBN Holdings. Ang sabi po nila, ito po isang kapital. Malinaw po na binanggit nila. Kung ito po ay recorded sa books, hindi ko pa nga po alam, saang libro po kaya? Libro po ba ng ABS Holdings Corporation? Libro po ng Lopez Inc? O libro ng ABS-CBN? Tinrato po ninyo yung 6 billion bilang kapital. Saan pong libro na record yun? ABS-CBN? ₱46 po kasi ang value ng isang PDR. So, i-multiply po natin sa 132 million, 6 billion po yun. Ang huling tanong ko po na binitawan sa inyo, ano po ang trato ninyo? Anong entrada po yun sa libro? Kanino po libro? ABS-CBN Holdings Corporation? ABS-CBN Corporation? O libro po ng Lopez Incorporated? Nung nilipat po ng Lopez Inc. yung 132 million shares ng ABS to ABS Holdings Corporation, parang liability lang po siya ng ABS Holdings Corporation to Lopez Inc. So nakabook po yun sa ABS Holdings Corporation as a liability. Nag-iba po yung sagot ninyo. Kung natatandaan ko po, ang sinagot po ni Attorney Del Castillo, kapital. Ngayon po, liability na naman. Ganito po yan eh. Kahit na po hindi ako accountant, ang pagkakaalam ko dyan, asset equals liability plus equity. Kung sasabihin po ninyong liability yan, di babayaran po yan. Akala ko po ba security ang Philippine Depositary Receipts? Ang nangyari po dyan, nung nag-offer naman ho yung ABS Holdings Corporation ng PDRs, natanggap po niya yung proceeds at binayad niya sa Lopez Inc. yung proceeds ng PDRs. Paano po nung i-transfer ng Lopez Incorporated yung mga shares of stocks underlying the PDRs? Nung i-transfer po, ano po siya ngayon? Naging asset po siya ng ABS Holdings, pero ang counterpart po niya is a liability to Lopez Inc. Ngayon, binenta ho yung PDRs, nagka-pera ho si ABS Holdings, ginamit ho yung pambayad sa Lopez Inc.
ng kanyang liability. Nung binayad po, nung nirelease yun po yung mga common stocks, edi may bumaba po ngayon. Yung liability bumaba po. Kasi nag-transfer po kayo, di ba? Naging asset nung kabila. Ito po yung nagiging problema sapagkat napakahirap tuntunin po kung saan pumasok yung PDR, saan ginamit, paano na record. Kaya nga po, sa tingin ko, gagamitin po natin yung tinatawag nating piercing the veil of corporate fiction sapagkat dito lamang po natin matutuntun talaga yung daloy po ng mga transactions. ABS-CBN Holdings issued 100. Ay, sino po nakakuha nitong pera nung 6 billion plus? Lahat ho ng proceeds nagpunta muna ho sa ABS Holdings Corporation. At yun ang pinambayad sa pambili ng ABS Corporation shares. So, paano po anong nangyari po sa Lopez Incorporated? Siya po kasi ang nag-transfer eh. Nangyari ho, tinransfer niya ho, parang pautang muna, and then yung nagkaroon ho ng proceeds si ABS Holdings Corporation, binayaran ho niya si Lopez Inc. So, nabayaran ho yung utang. So, ang recording ho sa books niyan sa ABS Holdings Corporation is an asset. So, talaga pong umiikot lamang doon sa mga kumpanya na ito. Tama po ba? Legal naman ho yung pag-ikot. It's a business transaction. Tsaka na po natin pag-usapan kung legal o hindi. Umiikot lamang po, hindi po ba? Maliwanag po yun. It was being transferred. Okay. Doon po sa ABS-CBN Holdings financial ratios nyo as of December 31, 2018, ang total assets amounted to 18,863,784 with net revenues of 4,123,648. Paano po nagkaroon ng revenue samantalang ABS Holding ay isa lamang holding company? May revenues ho yan sa mga sa dividends ho na nare-receive from ABS. Paano po? Holding company lamang po siya eh. Opo. So bakit hindi po kayo nag-report ng gross revenue? Tinignan ko po kasi wala kayong gross revenue. Ano po yung sources ng revenue nyo? Yung dividends ho na lang gagaling sa ABS-CBN Corporation na dinedeclare nila. Parang hindi po tama na magkakaroon kayo ng revenue sapagkat holding company lamang po. Di bali po, tingnan mo. Kung mamarapatin niyo po ang holding company Ma'am, po. sandali lamang po para kasi baka maubos po yung... Yun pong trading ng Philippine Depositary Receipts, sabi po ng ABS-CBN Corporation, meron siyang unrealized loss as of December 31, 2018 in the amount of 863,174. ABS-CBN consolidates the financial of its subsidiaries, but ABS-CBN Holdings is not a subsidiary. Pero ito po ay 60% na pagmamay-ari ng Lopez Inc. So paano po tinatrato yung PDRs sa libro ng ABS-CBN? Up to 2006 is treated as an asset. But since 2006 na there was a new international accounting standard that de-recognizes that asset. Ano po yun? International Accounting May Standard? international accounting standard ho noong 2006 na inadopt ng Philippines which de-recognizes the PDRs. Pero yung accounting standard na yan po, meron din pong sinasabi na merong control dyan kapag umabot ka ng about 25% hanggang 50%. Tama po ba yun? Hindi po yun yung standard na ginagamit, yung ibang standard. So paano po yung fluctuation sa fair value ng Philippine Depositary Receipts ng ABS? Paano po nire-record yung fluctuation? Sapagkat ang sabi niya merong loss eh. Ngayon ho, dahil de-recognize na siya, hindi ho nare-reflect yun sa books ng ABS Holdings. But that was up to 2006. Before 2006, that was reflected in the books and in the financial statements.
Kung yun pong PDR holders nag-exercise ng option para doon sa delivery ng underlying shares, ito po bang mga shares na to were indeed issues by ABS-CBN Corporation? Kasi po, 1992 nasa IPO na kayo, hindi po ba? That's correct, sir. Nagbayad po ba kayo ng 1/2 of 1% o 5% o 10% ng capital gains tax? Alin po doon ang binayaran ninyo? Noong 1992, parang ang tanda ko, wala pa hong IPO tax. But every time there's a cross or a sale in through the stock market, the stock transaction tax will be paid. ABS-CBN Holdings, Mr. Chair, shows in its financial reports that the obligation to deliver the underlying shares to the PDR holder is secured by the pledge of shares in favor of security agent acting on behalf of its PDR holder. How does the PCD, ito po yung security holder, hindi po ba? Ito po yung Philippine Central Depository. Ito po yung holder, sabi po kasi ni Atty. Del Castillo nung huli tayong... Totoo po yan. Okay. How does the PCD vote on the underlying shares? Ang PCD po is just a custodian. Sila lang po hawak ng mga PDRs. Alam ko po yun, pero Hindi sila po yung pinaglalagakan ng depository receipts. Opo, opo. Sinong bumoboto doon? Sila po ay may kapangyarihang bumoto kung, Ano kung po? kakailangan. Ano po? Sila po ay may kapangyarihang bumoto kung kakailanganin. Yung nominee po ang bumoboto? Kasi po may power sila to... Wala shares. pong instruction yung holder ng PDRs? Depende po sa instructions ng PDR holder. Yun nga po. Pero nanggagaling po yung instructions doon sa may-ari ng PDR. Isa Tama po po kasi sa kapangyarihan na binigay ninyo yun eh. Tama po yun. Kaya po, sabi nga natin, kahit na hindi sila bumoboto, but they can direct and cause or even influence the kind of vote that the nominee will do. Yun po. Hindi po yung... Does this pledge give the assurance that the underlying shares are not delivered to non-Filipino PDR holders? Halimbawa po, siya po yung may hawak nun eh, may pledge eh. Sigurado po bang hindi nakakaalpas yun at hindi na ibebenta sa hindi Pilipino? Hindi po. Kasi pag naka-pledge po, hindi po pwedeng ibenta. So, paano po ninyo nalalaman na kayo po ba'y nagmo-monitor nun? Meron po ba kayong strict? Kasi violation po yan ng Alam po pledge. natin, pero sinasabi natin, paano kayo, gano'n nyo nalalaman na namomonitor ninyo? Meron po ba kayong mechanism? May regular reporting po yan. Kayo po ang nakakatingin? Hindi po. Ang pledge po O kaya nga po, pero wala kayo doon para tingnan na siguradong hindi nabebenta sa mga hindi Pilipino. Tama po? fiduciary obligation po kasi yan. So hindi po pwedeng i-breach. According to 2018 financial statements of ABS-CBN Corporation, yung pong preferred shares ninyo are convertible to common shares. On November 15, 1992, yung mga stockholders po ninyo, inimyendahan yung Articles of Incorporation at nireclassify ninyo 200 million unissued shares with a par value of 1 peso into preferred shares of 20 cents per share. Assuming po, Mr. Chair, na in-exercise po yung Philippine Depository Receipts at saka yung common shares po ay hindi magkasya, kulang-kulang. Is it possible that the preferred shares will be converted to meet the required common shares? Hindi po. Bakit po? Yung PDRs are only exercisable into common shares. That's in the... Ano po yung value nung pagkaka-convert naman nila into common shares? Kasi po nagkulang na nga eh. Hindi po convertible yung preferred shares into common shares. They're just ordinary preferred shares, Your Honor. Eh, ito po kasi yung nakalagay sa inyong audited financial statement 2018. Wala po kaming ganung nakalagay sa audited financial statements.
Na Kung convertible ho yung sakasakali preferred po shares. sakasakali pong maipakita ko sa inyo, magbabago po yung sagot ninyo. Pwede mo makita yung... Pwede mo makita yung... Sa susunod na ano po kasi kulang na po yung panahon ko eh. Ang tanda ko ho, wala hong ganun sa audited financial Sige statements. po, pero ipakikita ko pa rin sa inyo. Sige po. If the shares are pledged in favor of the security agent, ito po ba ay mga numero lang o specifically designated para doon sa mga holders ng PDRs? Tunay na, po, na shares po yan na naka-pledge. Ito nga, numbers lamang po ba o specified, designated sa mga PDR holders? Hindi po. It's fungible po. So a total of 132 million shares ang naka-pledge. Wala pong corresponding certificate number 1 for PDR holder number 1. So yun po yung nagiging problema, Mr. Chair. Napakarami po ng maaaring mangyari. Magpapaikot-ikot po sa napakaraming holding companies. Kung minsan po yung transaction, hindi po natin malaman kung ito'y nakarehistro bilang asset, bilang liability, o kung kanino libro dapat matala. Sapagkat makikita natin, napakarami po ng holding corporations na humahawak sa mga korporasyon din nila na mahihirapan po siguro, kahit siguro yung pinakamagaling na accountant. Kaya nga po, nakita natin bilang isa sa maaaring pagdudahan ay yung paggamit ng Philippine Depositary Receipts. Hindi po pangkaraniwan na ito'y ginagamit kapag ang isang korporasyon ay kaugnay ng mass media. In regular corporations, Mr. Chair, I would probably concede that some kind of legal maneuvering can probably be tolerated. 60% lang po ang kailangan eh. 70% kaya. Pero kapag kayong mahigpit na kautusan po, 100% Pilipino, wala sanang mangingimi na gagamit ng isang kaparaanan na maring pagdudahan, kagaya po itong nangyayari ngayon. Yung holding companies kasi, Mr. Chair, allow Lopez groups of companies to raise large capital through PDRs. They can avoid risks and avoid taxes in the process by selling to itself and avail of tax avoidance schemes when financials are consolidated. In other words, Mr. Chair, yung holding companies na gagamit para mamanipula through corporate layering yung pag-aari at pati yung pamamalakad ng mass media, isang bagay na nauwi sa monopolyo na ipinagbabawal ng batas. Mr. Chair, ito po yung gustong tindigan ng representasyong ito sapagkat ang ating saligang batas ay dapat nating sundin, lalong-lalo na po kung ang pinag-uusapan at ang kanyang kautusan ay naglalayon na ang mass media ay kailangan lamang maging pag-aari at ito'y pamamahalaan ng Pilipino lamang. Napakabigat po nito, Mr. Chair. Kahit kailan napakahirap tuntunin kung sino-sino na ang nagsibili ng Philippine Depositary Receipts. Sa ating pong record, Mr. Chair, ang number one na bumili ng PDRs, mga dayuhan, 198 million Philippine Depositary Receipts, representing 61% of over 320 million Philippine Depositary Receipts already sold. Matanong ko nga po pala, Attorney, hindi po ba ang Bago pinaka-approve po ninyo magtanong, Deputy Speaker Marcoleta, suspend ko muna yung hearing. depositary receipts sa mga korporasyon ng pamilya Lopez? Lopez Incorporated bilang ultimate parent, Lopez Holdings Corporation, ABS-CBN Holdings Corporation, ABS-CBN Corporation. Ang Lopez Inc., Mr. Chair, ay siyang nagme-may-ari ng ABS-CBN Corporation 54.42%. Siya rin ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation 54.40% na sila po ang nag-i-issue ng Philippine Depositary Receipts. Siya rin po ang may-ari ng ABS-CBN Holdings Corporation 60%. Ngayon po,
security agent, ito po yung PCD, Nominee Corporation, na siyang pinaglalagakan ng Philippine Depositary Receipts, siya rin ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation. 30.67% Filipino, 9.89% non-Filipino. At siya rin po ang nagme-may-ari ng 39.77% ng ABS-CBN. Sa harap po ng katotohanan ito, Mr. Chair, paano pa po natin hindi makukonclude o paano nilang matatanggihan na hiwalay na personalidad ang Philippine Holdings Corporation? Mahirap po yatang palitawin na hindi kasangkot lahat ito sapagkat sabi nga natin, nagre-rigo doon ang lahat ng mga kumpanya at para nagpapatintero na lamang kung pag-uusapan ay itong involvement po ng Philippine Depositary Receipts. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Deputy Speaker Marcoleta. At sa kaalaman po ni Deputy Speaker Marcoleta, kayo po ay nakakonsumo ng 30 minuto, kaya minus 6 minutes po ay 24 minutes na ibibigay natin sa kabilang panig naman po mamaya. At sa mga pro-ABS, magagamit nyo po ito, lalong-lalo na doon sa mga author ng